Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Tangled. Halina't simulan na natin. Isang magandang araw, may sinag ng araw na bumagsak mula sa langit at tumama sa lupa. Isang ginintoang bulaklak ang sumibol mula sa lupa at makalipas ang ilang taon, isang kaharian ang naitatag malapit dito. Ang reyna ay nagdadalang tao ngunit nanganganib ang kanyang buhay dahil siya ay nagkasakit ng malubha at nangangailangan ng isang himala upang gumaling. Naalala ng lahat ang gininto ang bulaklak na kilala dahil sa mahika nito. Gayunman, itinago ni Ginang Gothel ang halaman sa loob ng maraming taon at ginamit ang kapangyarihan nito upang manatiling bata. Natagpuan ng mga sundalo ng hari ang bulaklak at ang mahika nito ang nagpagaling sa reyna. Dahil dito, isinilang ang isang magandang prinsesang may gintong buhok. Upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Rapunzel, nagpalipad ang hari at reyna ng parol na nagliwanag sa langit. Isang madilim na gabi, pumasok si Gothel sa silid ng prinsesa at ginupit ang kanyang buhok, ngunit nawala ang mahika nito. Dahil dito, napagtanto ng bruha na kailangan niyang kunin ang bata upang magamit ang kapangyarihan nito sa pagpapabata. Dinukot niya ang prinsesa upang gamitin ang kapangyarihan nito habang buhay. Itinago ni Gothel ang bata sa isang tore sa gitna ng kagubatan at pinalaki ito na parang sariling anak. Ipinagbabawal niyang umalis ang dalaga dahil sinabi niyang napakadelikado ng mundo. Gayunman, taon-taon tuwing kaarawan niya, nakikita ng prinsesa ang 12-12 parol na pinalilipad ng mga tao upang maakit ang pansin ng kanilang nawawalang anak. Makalipas ang ilang taon, lumaki si Rapunzel at lalo pang hamaba ang buhok dahil hindi ito ginugupit. Nililinis niya ang bahay habang daladala ang kanyang buhok at ginagamit ito upang makapintas sa mga pader. Samantala, sa kastilyo ng kaharian, 3 lalaki ang umaakyat sa bubong at tumatalon upang makaiwas sa mga bantay ng maharlika. Ipinahayag ni Flynn Rider sa kanyang mga kasama na gusto niya ng sarili niyang kastilyo. Inihagis siya sa palasyo habang nakabitin sa lubad at sa bulwagan, ninakaw niya ang korona ng prinsesa nang hindi napapansin ng mga bantay. Nang mapansin nila siya, huli na dahil nakalabas na siya. Sa parehong oras, inihahagis ni Rapunzel ang kanyang buhok upang makakyat ng kanyang inaang tore. Umaakyat si Gothel na parang gumagamit ng lubad. Iniisip lamang niya ang sarili at hindi pinapansin ang mga sinasabi ng dalaga. Sinusubukan ni Rapunzel ipaalam na espesyal ang susunod na araw dahil kaarawan niya, ngunit abala ang bruha sa pag-aalala sa kanyang kagandahan. Nais ng prinsesa na makita ang lumulutang na mga ilaw bilang regalo sa kaarawan. Ipinapaliwanag niya na hindi iyon mga bituin dahil kilala niya ang posisyon ng lahat ng bituin at ang mga ilaw na iyon ay lumilitaw lamang tuwing kaarawan niya. Isinara ni Gothel ang mga bintana upang hindi makasilip ang anak at tinanggihan ang kahilingan niya. Binalaan niyang huwag nang hihilinging umalis ng tore. Pagkaalis ni Gothel, iniwan niya ang dalaga ng mag-isa. Sa kagubatan, tumatakas si Ryder at ang kanyang mga kasama mula sa mga bantay. Nakarating sila sa isang bangin at tutulungan lamang ng kambal na stab-ington si Ryder kung ibibigay niya ang bag na may kayamanan. Tumulong ang dalawa upang makakyat si Flynn, ngunit matapos makakyat ang lalaki, ninakaw niya ang mga bag at iniwan sila. Nahabol siya ng mga kabalyero at binaril ng maraming palaso. Gumamit siya ng baging upang makaiwas at nabagsak pa ang isa sa mga bantay. Bumalik siya sa kabayo ngunit sinubukan ni Maximus, ang kabayo, na maagaw ang bag. Napunta ang bag sa isang sanga sa gilid ng bangin. Nag-agawan sila ni Ryder at nahulog sila sa bangin. Pagbagsak sa lupa, nagtago si Flynn mula kay Maximus at napunta sa kuweba patungo sa tore ni Rapunzel. Umakyat siya sa tore at pagdating sa itaas, binigwasan siya ng prinsesa gamit ang kawali. Inalis niya ang buhok mula sa mukha ng lalaki at namangha sa kaguwapuhan nito ngunit agad niya itong binigwasan muli nang magising ito. Ikinulong niya ang lalaki sa cabinet at natagpuan ang korona sa bag nito. Suot-suot niya ito nang marinig ang sigaw ni Gothel mula sa labas. Sinubukan niyang sabihin na kaya niyang ipagtanggol ang sarili at nakahuli siya ng lalaki, ngunit hindi naniwala si Gothel at mariing sinabi na hindi kailanman makakaalis si Rapunzel ng tore. Muling umalis ang bruha at babalik lamang makalipas ang 3 araw. Pagkaalis niya, inilabas ng prinsesa ang lalaki mula sa cabinet. Pilit siyang gin-isang ng kanyang chameleon hanggang sa gumamit ito ng dila kaya nagulat ang lalaki at nagising. Hinanap ni Flynn ang kanyang bag ngunit naitago iyon ng dalaga. Napatumba ulit siya pagkatapos niyang tamaan sa ulo. Pagmulat niya, nag-alok si Rapunzel ng kasunduan, sasamahan siya ni Flynn sa lugar kung saan pinalilipad ang mga parol, at ibabalik niya ang backpack. Tumanggi si Flynn dahil hinahanap siya ng mga bantay,
ngunit sa huli pumayag siyang dalhin ang dalaga sa nayon. Habang bumababa si Flynn sa tore, ginamit ni Rapunzel ang buhok bilang lubad. Namangha ang dalaga sa kalikasan dahil hindi pa siya nakakatapak ng damo, lupa, o tubig. Pabalik-balik siya sa saya at lungkot dahil takot siyang saktan ang kanyang ina sa paglabas ng walang pahintulot. Samantala, nasalubong ni Maximus si Gothel at nagpabalik-balik ito sa tore. Tinawag niya si Rapunzel ngunit walang tugon kaya ginamit niya ang lihim na lagusan palabas ng tore. Nang umakyat siya sa silid at wala doon ang dalaga, nabahala siya. Nakita niya ang kumikislap na bagay sa bag, ang korona ng nawawalang prinsesa at ang wanted poster ni Ryder. Sa kabilang banda, dinala ni Flynn si Rapunzel sa isang bar na puno ng kriminal. Nakilala ng mga tao si Flynn at nais siyang hulihin para sa pabuya. Ginamit ng prinsesa ang buhok upang saktan ang isang bandido at hiniling na pakawalan si Ryder. Habang kumakanta ang mga tao, tahimik na dumarating si Gothel. Bigla namang dumating ang mga bantay ng kaharian. Tinulungan si Flynn at Rapunzel na makatakas sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Sinundan sila ni Maximus. Sa lagusan, tumakas din ang kambal na stab-inkan at naghanap ng tiara. Sa ilalim ng lupa, tinanong ni Flynn kung bakit hindi pa nakikita ni Rapunzel ang mga parol noon pa. Biglang dumating ang mga bantay kaya nagtatakbo sila hanggang marating ang minahan. Napalibutan sila ng mga bandido at kabalyero. Tumalon si Rapunzel gamit ang buhok. Nakipaglaban si Flynn at ginamit ang kawali upang talunin ang mga bantay. Ngunit kinuha ni Maximus ang espada at nawala ang kawali. Nahulog ang kawali sa bangin at nahulog si Flynn ngunit nahila siya ni Rapunzel. Gumawa ng tulay si Maximus at halos mahuli ang dalaga ngunit nakatalon ito. Tumakbo sila hanggang makasakay sa daloy ng tubig. Nawasak ang dam dahil sa presyon at baang bumangga sa kanila. Nakapasok sila sa isang lagusan ngunit mabilis itong napuno ng tubig. Sinubukan nilang buksan ang daanan bago tuluyang malunod ang lugar. Ngunit napakadilim at hindi makita ng lalaki ang daan palabas kaya tinanggap nila ang kanilang kapalaran. Ilang sandali pa, inamin niyang ang tunay niyang pangalan ay Eugene Fitzherbert at sinabi naman ng dalaga na kumikislap ang mahika ng kanyang buhok kapag siya ay kumakanta. Dahil dito, ginamit ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan at nagliwanag ang kanyang buhok na parang parol. Sa ganitong paraan ay nakakita si Ryder sa ilalim ng tubig at naalis nila ang mga bato sa isa sa mga pader at nakarating sa labasan ng binahang kuweba. Habang nagtatago sa kagubatan, nakasalubong ni Gothel ang magkapatid na stab-inkan. Nagpasya ang babae na mag-alok sa kanila. Ibinigay niya ang korona at sinabing marami pang kayamanan kung saan nanggaling ang tiara at na maaari silang makaganti kay Flynn kung susundin nila ang kanyang mga utos. Sa ibang bahagi ng gubat, tinakpan ni Rapunzel ang sugatang kamay ni Ryder gamit ang kanyang buhok. Kumanta siya at nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga hibla. Napansin ni Flynn na gumaling ang kanyang kamay at natakot siya, ngunit nagpanggap na hindi siya nababahala at nagtatanong tungkol sa mahika. Noong bata pa si Rapunzel, sinubukan ng mga tao na putulin ang kanyang buhok upang makuha ang kapangyarihan, at kapag ginagawa nila iyon, nagiging kayumanggi ito at nawawala ang mahika. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang ina na itago ang regalo niya kaya hindi siya pinapalabas ng tore. Sinabi ni Ryder na napaka-boring ng kanyang kwento dahil siya ay ulilang iniwan ng kanyang mga magulang at kinailangang mabuhay ng mag-isa. Umalis sandali si Flynn at biglang lumitaw si Gothel mula sa kagubatan, gustong ibalik si Rapunzel sa bahay. Tumanggi ang dalaga dahil naniniwala siyang mahal siya ni Ryder. Sinabi ng babae na walang dahilan para magustuhan siya ng lalaki dahil hindi naman siya maganda at interesado lang ito sa korona. Pag nakuha niya iyon ay iiwan siyang mag-isa. Ibinigay ng bruha ang tiara upang ibigay kay Ryder, ngunit itinago ito ni Rapunzel. Pagbalik ni Flynn kinabukasan, nakita siya ni Maximus na walang malay sa kagubatan kaya sinubukan muli siyang hulihin. Ngunit pinigilan siya ni Rapunzel at pumagitna sa kanila kaya wuso na pahinahon niya ang kabayo. Napakiusapan niya itong makipag-ayos kay Ryder kahit ngayong araw lang dahil kaarawan niya, ang pinakamahalagang araw sa kanyang buhay. Di nagtagal, nakarating sila sa nayon kung saan natatakot si Rapunzel dahil naiipit ang mga tao sa kanyang mahabang buhok. Binigyan siya ng ilang bata ng tirintas kaya nakalakad siya ng maayos. Napansin ng prinsesa ang ibang kababaihan na nag-aalay ng mga bagay para sa nawawalang prinsesa ng hari. May larawan doon ng hari, reyna, at ng sanggol akapagpaisip sa kanya. Pagsapit ng gabi, naglayag sina Ryder at Rapunzel sa bangka papunta sa gilid ng nayon.
Inamin ng dalaga na natatakot siya dahil matagal niyang hinintay ang sandaling iyon at umaasa siyang hindi ito nakakadismaya. Pinalipad ng hari at reyna ang unang parol at sinundan ito ng daan-daang ilaw sa kalangitan. Namangha si Rapunzel sa tanawin, hindi alam na ang palabas ay para sa kanya. Binigyan siya ni Flynn ng 2 parol bilang regalo at nais niyang ibalik ang korona, ngunit tumanggi ang lalaki. Habang halos maghalikan na sila, napansin ni Ryder ang magkapatid na stab-ingkan sa pampang. Bumalik sila sa lupa at dinala ni Flynn ang korona upang ibigay sa mga kriminal, ngunit hindi na nila gusto ang tiara Wosian Osto nila ang kapangyarihan ni Rapunzel. Habang hinihintay niya si Flynn, lumitaw ang magkapatid at itinuro ang bangka na umalis. Naunawaan ng dalaga na iniwan siya ni Flynn, hindi alam ang patibong. Sinubukan niyang tumakas ngunit naipit ang buhok niya sa sanga. Isang ingay ng labanan ang pumukaw ng kanyang pansin at nakita niyang may nakatalo sa 2 kriminal. Lumitaw si Gothel at yamakap si Rapunzel sa kanyang ina. Sa kabilang pampang, dumating si Ryder na nakatali sa bangka at hawak ang korona. Hinuli siya ng mga gwardya. Nakita ito ni Maximus at nalaman niyang may masamang nangyari. Pagbalik sa tore, napansin ng prinsesa na ang mga gintong simbolo sa kanyang mga larawan ay kapareho ng mga nakita niya sa nayon. Nagbalik sa kanyang isip ang alaala bilang sanggol kasama ang hari at reyna. Napagtanto niyang siya ang nawawalang prinsesa. Kinumpronte niya ang kanyang ina at nalamang niloko siya nito kaya pa siyang hindi na siya susundin kailanman. Sa kulungan ng kaharian, tinanong ni Ryder ang magkapatid kung paano nila nalaman ang tungkol sa kapangyarihan ng dalaga. Inamin nilang si Gothel ang nagsabi. Sa loob ng kastilyo, habang hahatulan si Flynn, nagsara ang lahat ng pintuan at lumitaw ang matandang lalaki mula sa bar ng mga Vikings. Nahulog ang 2 gwardya dahil sa kawit at isa pa ay nawala ng malay dahil sa kawali. Mabilis na dumagsa ang mga sundalo ngunit inayawan sila ng isang mime hanggang sa isang magnanakaw ang nakapagpabagsak sa lahat. Tumakas si Ryder kasama ang mga Viking papunta sa bakuran na puno ng sundalo. Inilunsad siya ng isa sa kanila sa ibabaw ng pader at bumagsak siya kay Maximus. Tumakbo ang kabayo habang pinapana sila ng mga gwardya ngunit tumalon sila sa bubong ng bahay. Tumawid sila sa tulay at mabilis na nakarating sa tore ni Rapunzel. Hiniling ni Flynn na ibaba ng prinsesa ang kanyang buhok. Nag-alinlangan si Rapunzel ngunit binaba rin niya ito. Umakyat si Ryder at nakita niyang nakatali ang dalaga. Nasaksak si Flynn ni Gothel. Nakiusap si Rapunzel na hahayaang niyang sumama kay Gothel kapalit ng pagliligtas kay Flynn. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki upang gamutin ngunit bago siya makakanta, pinutol ni Ryder ang kanyang buhok. Nagkulay kayumanggi ito at agad tumanda si Gothel. Nawalan siya ng katinuan at nahulog mula sa tore, nagiging abo habang nawawala ang mahika. Nagluluksang tinangka ni Rapunzel na pagalingin si Flynn ngunit walang nangyari at nawalan ng malay ang lalaki. Patuloy siyang kumanta at ang kanyang mga luha ay bumagsak sa mukha ng lalaki. Sumipsip ito sa kanyang balat at nagsimulang lumiwanag ang sugat. Nagliwanag ang katawan ni Ryder at tuluyang gumaling, at nagising siya. Nagyakap ang dalawa at naghalikan. Bumalik si Rapunzel sa kastilyo at muling nakapiling ang kanyang mga magulang na agad siyang nakilala bilang kanilang anak. Natuwa ang buong kaharian, natupad ang mga pangarap ng mga Viking, at naaresto ni Maximus ang karamihan ng mga kriminal. Gumamit muli si Ryder ng kanyang tunay na pangalan at tumigil sa pagnanakaw. Makalipas ang ilang taon, nagpakasal sina Rapunzel at Flynn at namuhay ng masaya sa kastilyo.